Samantala, ang kaligtasan ng mga Pilipino ang nananatiling prioridad ng pamahalaan sa nagaganap na tensyon sa Sabah. Ito ang tiniyak ni Pangulong Aquino kasunod ng pagkilos ni Sulu Sultan Jamalud Kiram at ng kanyang kapatid na si Raja Muda Agbimuddin Kiram upang ipaglaban ang karapatan ng kanilang pamilya sa Sabah. Kasabay nito, ilan pang proyektong pangkaunlaran ang inilunsad ng Pangulo sa Mindanao upang maisulong ang kanilang kaunlaran. May report si Rocky Ignacio. Tiniyak ni Pangulo Aquino ang pagbibigay proteksyon sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Sa kanyang pagsasalita sa pulong ng local at community leaders sa Davao City, binigyan din ito na bilang Pangulo tungkulin niyang pangalagaan ng kapakanan ng taong bayan at ilayo sa anumang kapahamakan. Nagsalita ang Pangulo kaugnay pa rin na umiinit na tensyon sa pagitan ng mga tagasunod ng Sultan ng Sulu at Malaysian Authority sa Sabah. Hindi po tayo nagkulang sa paalala at panawagan sa kanila. Umuwi na kayo at isulong natin ang resonableng usapan ukol sa inyong ng tapat, mainahon at may bukas na pag-iisip. Masilimot ang isyu at kasaysayan ukol sa Sabah. Subalit ang kasalukuyang usapin ay hindi sa kung sino ang tunay na nagmamay-ari nito at kung sino ang karapat-dapat na mamuno sa sultanato. Tungkol ito sa kaligtasan ng ating mga kababayan at pagtitiyak na mailalayo sila sa gulot peligro. Bilang Pangulo, tungkulin kong ipagtanggol ang kapakanan at buhay ng ating mga kababayan. Sa lahat ng pagkakataon, nasa panig man sila ng mundo. Pinatunayan po natin ito noong buong sigasig nating sinakluluhan at kinalinga ang libo-libo nating kababayan na naipit sa kaguluhan sa gitnang silangan at hilagang Afrika. Dagdag pa ng Pangulo sa tuwid na daan, winakasana ang lamangan at pananaig ng pansariling interes lamang. Malinaw po ang nangyayari sa Sabah ay bunga ng pag-una sa personal na hangarin nang hindi inisip ang interes na nakakarami. Pero ang bukang bibig pa nila, hindi raw po ako makapilipino. Raw ang ginagawa ko para sa kanila. Ang gusto po yata nila, ipadala natin ang ating hukbong sandatahan at samahan sila sa marahas na pakikipagbakbakan. Tulad ng pagtulak nila sa peligro sa ating mga kababayan, gusto ba nilang isubo na rin natin ang 75 milyong Pilipino sa kaguluhan? Sino po ngayon ang walang pakundangan sa kapwa nila Pilipino? Subukin po nilang isipin. Kapag po may naninindak at umaambag gumamit ng dahas sa ating bayan, pakikitunguhan ba natin sila bilang mabuting kaibigan? Kahit anong lahi, sa oras ng sigalot at kaguluhan, ay tiyak na hahanap ng paraan upang ipagtanggol ang kanilang mamamayan. Samantala, tiniyak naman ng Pangulo na pagkakalooban ng tulong ang mga Pilipinong posibleng mapabalik sa bansa mula sa Sabah. Taon-taon po, kailangan akong maghanap ng 1 milyong trabaho para sa bagong dumadami. Yung dumadami pong numero at bagong kasali doon sa tinatawag na labor pool. Pag pinauwi yung 8,000 ay 800,000 yan, hahanapan natin ng trabaho, hindi natin mahahanapan ng 1 linggo yan o ng 2 linggo. Halos katumbas yun ng nakagawa natin trabaho taon-taon. May 1 million na bagong members of the labor pool, 800,000 na pinabalik sa atin, halos 2 milyon hahanapin natin ng trabaho. Pinasalamatan na rin ng Pangulo ang mga nakikiisa upang mahinto ng karahasan sa Sabah, pati na rin ang pagpapanatiling matibay na relasyon ng Pilipinas at Malaysia. Hiniling na rin ito sa lahat na huwag hayaang madiskaril ang pagbangon ng bansa dahil sa reforma. Hindi kailanman obra ang paninindak at pambubuyo na walang ibang patutunguhan kundi kaguluhan at di pagkakaunawaan. Hindi dahas ang sagot sa ating po mga problema. Lagi po natin panigan ang tama at arugain ang ating kapwa. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio, Davao City.